Okay, so andito na naman ako ulit sa inyong harapan. Buti na lang nakabalik ako ng payapa dito sa aking katawang lupa. At nandito na naman ang nanonood sa mga vlogs. Okay, so since maraming nagre-request doon sa ginawa nating short before, yung pinakita ko sa inyong pangbentang short, at merong mga nag-request at nagtatanong kung paano daw gawin yung bulsa at maging yung ito, ipapakita ko sa inyo paglalagay ng garter, kung paano lagay ng Gina, ito yung itim, yung black, at kung paano ilagay yung bias sa ilalim, ito yung black and white na design. Kasi yung mga ginagawa nating short ng mga benta, nung nakita ninyo ay puro ganito yung design niya, kahit anong kulay basta ganito pa rin ang design niya, black and white or white and black, parang pares lang yun. Okay, so magpapakita ako ng actual demonstration on how to make this kind of short, pati na rin yung bulsa, yung Gina, at saka yung bias. Okay? Okay, kung interesado kayo, don't forget to subscribe to my channel at i-click yung bell notification para lagi kayong updated sa aking mga videos o mga bagong upload. Okay? So, umpisahan na natin. Wala nang maraming dakdak. Trace ko muna yung ano natin gamit itong dermatograph. Pakita mo, ito dermatograph ang pangalan nito. So bibili kayo sa Pandayan. Magkano? 10 pesos lang to. Magandang pang marking lalo na sa mga colored na fabric. Okay? So, ito na siya. I-mark ko na. I-trace natin, ganyan lang, simple. Tapos yung isa dito, parang hindi. Tapasin na natin ito, mga besh wax dyan. Ganyan ang pagtabas ng mga bros. Masyadong mabilis. Kasi sanay natin sa pagtabas. Tapos ito naman yung back. So ito yung back, ito yung front natin. Kasi yung design natin, meron siyang dito sa side na design na pa V-shape. So ito yon. Pakita mo to. Ito yon. Naka shape na siya, pa V-shape. Actually, ito 2-ply na to. Yung dalawang piraso para sa front, yung dalawang piraso para sa back. Ganon din, yung back, meron na rin siyang kanto dito. Sign. Tapos, meron na, lalagyan na rin natin ng indication yung front kung saan hangga yung bulsa. So, lagyan na natin yung parang piketing maliit na ganyan. Bilang tanda kung saan ilalagay ang bulsa. At ang sukat na ginawa natin dito is 3 inches. Okay? Dito ha, huwag niyong kalilimutan. Para sa bulsa yon. Kasi yung bulsa natin, halimbawa ito ha, itong marking niya dito, dito magtatapat yan. Yan. So dito yung opening ng bulsa. Kaya kung mapapansin nyo, nakakarve siya doon kasi hindi kasama or hindi ko sinama yung, hindi ko inipit yung packet dito sa may, tingnan mo, dito kasi yung garter niyan dito magpupwesto. So hindi sakop, hindi siya mahahagip, hindi ko na siya pinahagip dun sa garter para hindi makapal dito. Okay? Oh, i-trace yung bulsa. Ito. Ay, sukatan na po sa gitna. Tapos yung bulsa natin, kasi meron siyang opening dito, lagyan na natin ng marking yun. Ayan. Tapos, pipikitihin na natin yung marking niya. Okay, ayan. Opening niya is 6 inches. Yung opening ng marking dito. Tapos, yung haba naman dito sa side niya is 11.5. Tapos yung lapad niya dito, ginawa kong 5 inches. Okay? Tatandaan nyo yung mga sukat na yan. Tsaka sa mga video ko, huwag nyo ini-skip kasi naglalagay ako ng mga measurements. Baka ma-miss nyo yung mga measurement. Tandaan ninyo, kailangan magkaharap yung parehong right side. Right side, right side. Tapos tatahiin natin yan dito. Dito sa pinakailalim, tsaka dito sa pa-carve lang. Dito hindi, opening siya dito, open siya dito. Okay, start.
Okay, so napasada na natin, ano? Ngayon ang gagawin natin, i-aging natin dito. Aging, kung hindi nyo alam yung aging, overlock sa English. Wala. Hindi mo ta. Okay, so na-aging na natin itong bulsa natin. The next one is i-assemble na natin yan dun sa front natin. So ito yung front, di ba? Kukunin na natin yung front. Ayan. So dito muna sa isa. Ito, meron na tayong nilagay. Ito, yung marking. So dito natin itatapat ngayon yung marking natin sa bulsa. Kasi yung bulsa natin meron din dalawang marking, di ba? Yung opening niya. Ayan. So syempre, i-attach muna natin dito na nakaharap itong right side niya. Right side dapat. Tapos, ganito ang pag-execute, no? Kukunin mo itong nasa taas. Huwag itong yung ilalim, ha? Itong nasa taas, kukunin mo siya. Tapos, ihaharap mo dito sa side ng front, dito sa right side din niya. Okay? So, right side ang magkaharap niya, na. So, start natin dito sa may pikete natin na ginawa. Ayan. Putahin natin. Siyempre maglalak ka ng konti dito. Ganito ang paglagay ng pusa. Kahit sa jersey, ganito din. Yung sa short ng jersey, ganito din ang okay, sa mga gumagawa ng basketball shorts dyan, sa basketball uniform, ganito rin ang paglalagay ng pusa. Ganito ang style ni Madam Lord sa paglalagay ng pusa. Isa nila. Okay? So after that, o, nakita nyo ba? Na-attach ko na dito, di ba? So, ibabaliktad ko siyang ganyan. And then, ipunin natin na pag ganyan yan eh. So, ito, papasadayan natin ng 1/4 na ganyan dito. Okay. Yan. So, yan siya. So, yun o. Nakita nyo? Napansin nyo ba yung pagkapasada niya? Ayan o. So after that, yan, aayusin na natin siyang ganyan o. Diba? Tapos, lalagyan muna natin ng konting pasada dito para hindi mawala sa posisyon. Okay? Kahit hindi ka na mag-lock dyan, basta pasadahan mo lang para hindi lang mawala sa kanyang posisyon. Okay. Ayan. So, na-attach na natin. O, yung bulsa ito, o, meron ka ng bulsa. O, tignan mo. Kaya, ganyan yan. Ito, tignan nyo sa loob. O, ayan. Ganyan ang itsura sa loob. O, ayan. May bulsa na siya. Dito yung nagawa na natin, nakapaglagay na tayo ng bulsa. O yan o, tingnan nyo, both side. Okay? So next move natin yan, maglalagay tayo ng bias taping. Ito, dun sa pinakalaylayan. So, before natin nilalagay yung bias taping na yon, ganito ang gagawin. Right side, itutupi mo siya papunta ng right side ng ganyan. Magtutupi muna tayo. Tingnan nyo, 3/8. Okay? So, almost 3/8 lang ang itutupi natin. Basta, pasadahin nyo lang siyang ganito. Ayan. Itutupi mo siyang ganyan. Ito ha, ayan. Itutupi siyang ganyan. Ayan. Okay? So, after natin siyang matupi ng ganyan, nakita nyo ba? Nakatupi na siya. Ilalagay natin ngayon dito. Ayan. So, matatakpan din yung pinagtupian natin dito. Kaya dito sa likod, dito sa loob, malinis. Okay? So, ilalagay natin dito yan. At syempre, magpapalit muna tayo ng sinulid na white. Didikit mo lang dito sa pinaka-edge talaga. Tandaan nyo, laging mauuna yung outer. Ganyan. Kunwari, nakapasada na siyang ganyan. Yan, nakaganyan na siya. So, lagi nyong tatandaan, mauuna tayo sa outer. Ito kasi yung inner eh. Dito yung huling pasada dito sa loob. Outer ang lagi nating uunahin. So, ito muna yung outer. Ayan.
Ayan, tapos magi-stop ka dun sa pinakasaktong kanto. Alam nyo yun, di ba may kanto siya dito? O, stop ka doon, ibaon mo yung karayom, and then ito, i-fold mo lang siya dito, parallel dito sa, hindi pa ganyan, okay? Nakaganon talaga yan, ayan. Tapos, pasadahan mo siya ng 1/4 straight dito, mula dito sa kanto niyang ganyan. Ayan. Ayan, o. Dito nagkakamali yung iba eh. Minsan, pinapasada to, masyadong maraming kinakain nila din. Minsan ½ inch na dito. Dapat 1/4 lang. Kailangan straight siyang ganyan dito. Okay, so after that, ibaon ulit ang karayom dito sa may sulok. Ayan, tapos ituloy ang pasada. Ituloy lang ang pasada. Ayan o. Ayan siya o. Nagkanto na siya, di ba? O, see? O, yan o. Kailangan relax lang ang paghila sa bias. Hindi pwedeng hilahin ng todo yung bias, okay? Maglulukot yung tahi nyo. Lagi nyo. Okay, tapos gugupitin natin ang mga sobra. Ayan. Okay, so inahilagay na natin. So ganyan ang magiging resulta niyan, ha? Ayan, tingnan nyo yung outcome. Kabilang front, ganun din ang gagawin. Same process. Combine na tayo. Ngayon ang pagko-combine natin, isang front tsaka isang back ang i-combine natin. Back, ito yung isang front, dito sa side natin siya unang i-combine. Okay? So, ang pagko-combine naman, tsakin ninyo na magtatapat yung bias taping. Okay? Sa iba kasi hindi nagtatapat yan, ganyan no, hindi sila nagpapantay. Dapat pinagpapantay natin yan para maganda ang resulta. Okay, ito mo. Ayan. Pag pinapasada nyo dito, tsakin ninyo hindi mahahagip yung labi ng bulsa. Baka mapasada nyo yun, magsara. So, pag binuka natin yan, ganyan ang magiging resulta niya. Ayan o, tingnan nyo dito, nagtapat siya dito. Ayan, ayan ito yung bulsa dito papasok ang kamay. So nakita nyo ba? Ganun din ang gagawin natin para sa kabila. Okay. Dito, pagpantay natin dito ha. Dito dapat pantay. Siyempre, disilipin nyo dito para kung hindi man pantay, pwede nyo pantayin. Ayan, pag binuka yan, ito, magpantay naman. I-combine natin yan. Ito, pagtataubin natin, kailangan magkaharap ang parehong right side. Okay? Tapos tatayin natin yan dito. Dito sa crotch. Yan, so. Tatayin natin dito yan. Okay. Yan. Kabila din. Diba? Napakasimple na paggawa ng short. Kung masyadong hassle. After natin yan, pasada, mag-e-edging muna tayo sa bawat gilid-gilid na yan. Okay? Overlock. After na natin ma-edging lahat-lahat ng mga sided, so dito na natin tatayin yan. Dito sa may punja. Dito sa pinakailalim. So, tatayin na natin siya dito. 3/8. Mag-edging na naman tayo dito muna. Okay? Diba? So, idadapa natin siya ng 1/4 dito niyan para matibay. Okay? Sa loob. Dito ha.
idadapa ng 1/4. Tapos dito sa side, ito yung side niya, di ba? So magdadapa tayo ng 1/4 dito sa back. Huwag sa front kasi sa front may bulsa, masasagasaan ng bulsa. So dito tayo magpapasada ng 1/4 pataas dito sa back part. Okay? 1/4 yan. Ganun din ang gagawin sa kapag side. And then, okay? Kabila din, ganun. Ayan. Okay. So, ito siya. Natin natin sa kabila, ganun din. So, ganito ang magiging resulta niya, no? Una siya. So, maglalagay na lang tayo ng Gina para sa garter. So, yung Gina natin, mga kapatid, halimbawa, ito yung tela ng Gina. O, usually, pinipilas lang to. Magsusukat ka ng 3.5. So, halimbawa, ito yung 3.5. Sukatin natin, ayan, dito. So, ito yung 3.5. Pipikitihin mo lang ng ganyan. Tapos, pipilasin mo sa kamay. Ayan o, ang ganda ng tunog. O. Pipilasin lang ito sa kamay. Hindi ito ginugupit. Kasi, pag ginugupit mo yan, magiging talilis ang pagka-gupit. And then, magiging pangit pag nilalagay mo na siya. So, tapos lilinisin mo lang itong mga sinulid niyang ganyan. Bubunutin mo sa kamay. Ayan. Igaganon mo lang. So, madali lang naman to. Basta pinipilas lang sa kamay to. Hindi naman ginugupit talaga. Kasi pangit pag ginupit ito. Hindi nagpapantay. Kadalasan nasasayang lang. Okay? Ngayon, meron ako naka-ready dito. Black ang ilalagay natin. So, maglalagay tayo. Simulan natin sa harap. Ito yung harap, diba? So, ilalagay natin yan sa likod. Ay, sa loob. Sa loob tayo. Yung unang pasada magtutupi ka ng at least 1/2 lang, okay? Tapos ipapatong mo siya dito sa pinakasentro ng harap. And then papasadahin mo siya ng 3/8 lang naman ang allowance dito sa pagpasada. Ayan, ganyan ang paglalagay, ano? Para dun sa mga nagre-request paano maglagay ng Gina sa garter, so ito na po yun. Ginawa ko na po yung video para all in one na, pati yung mga nagtatanong para sa bulsa, para sa bias, ito na siya, all in one na siya, isang short na siya. So ayan po, inilalagay na po natin, no? Okay. So ayan, malapit na tayong mag-meet kung saan tayo nag-start, diba? So dito nagtupi tayo. So, pagdating naman dito, like this, maggugupit natin. Ayan, let's say nagupitan na natin. Magtutupi din tayo dito ng gano'n. Ayan, yung i-overlap natin dito sa naunang pasada doon sa starting point ng at least 1/4 inches ang pag-overlap. Okay? Huwag masyadong malaki yung overlapping dito kasi mahirapan tayong magsulot or magpasok dun sa tali kasi lalagyan ng tali to yung cord. Ayan, after that i-1/16 natin siya dito sa Gina. Okay, so 1/16 na natin sa Gina. Ayan, ayun, mag 1/16 kayo sa Gina, huwag sa body, ha? Baka makonfuse kayo, sa body kayo mag 1/16 sa Gina kasi baliktad pag ganun. Okay lang, ha? Ayan. Okay, so pagdating natin dito sa may opening, di ba naka-overlap ng 1/4 yan? So ipapatong mo siya ng ganyan, naka-overlap, and then magpapasada ka at una mga 3/4 lang ang pasada mo, ganito 3/4, and then magi-skip ka ng ganyan at least mga 1/2 inch, tapos itutuloy mo na siya ganyan, tuloy mo na siya. Kasi bakit kamo kaya pinaganyan ko, kasi
dito papasok ang cord natin, yung tali. Kaya nag-iwan tayo, nag-skip tayo ng butas. Okay, hindi siya tuloy-tuloy na pasada dito. Oh, ayan. So, ngayon maglalagay na tayo ng garter. So, ito yung short, 'di ba? Ito yung pinaka buong lapad ng short. Ngayon, ang paggagarter niyan, mga kapatid, ganito. Susukatin mo siya, yung pinaka length, magpapasobra ka ng 3 inches bago mo putulin. So, ayun, 3 inches. Putulin natin dito. Ayan. So, pagkaputol niya, ipagdudugtong natin muna itong dalawa. Yung garter. So, dudugtong muna natin yung garter. Ayan. Tingnan na natin yung garter. Okay, muna tayo dito sa harap. Kailangan yung short nakabaliktad, ah. So, ipapasok natin dito yung garter. Ayan. Kung mapapansin ninyo, ipinalot ko yung garter sa Gina, and then yung likod, pansinin nyo yung likod, kailangan ganito, meron siyang nakapasok na konting Gina dito sa loob. Ayan, okay, so importante yun. Ngayon, papasadahan natin siya dito, tapos magi-skip na naman tayo kasi papasok ang butas dito yung tali dito lang sa una, mga 1/4, tapos dito 1/4 na naman ulit. Okay, ayan. Ngayon, kukunin natin yung center ng garter. So, ito yung pinaka center niya dito. Ngayon, yung center na ito, itatapat naman dun sa kabila, sa likod, sa center. Tapos, ibabalot ulit yung garter dito. Na as usual, meron din siyang allowance dito na black, na ganito ang lapad. Tingnan nyo, 3/8 yan eh. Ganyan, okay? So, ganun din, papasadahan ng konti muna, tapos mag-i-skip sa gitna. Ayan, tapos tuloy. Ngayon, dito na tayo mag-i-start nyan. So, ako, usually, dito ko i-start yan, dito sa taas. Yan. So, as you can see, babanatin natin yan. Tapos, aayusin mo lang, ganyan siya, oh. Oh, ayan. Oh, tapos, pasadahan ng ayun, oh. Tignan nyo. Kailangan pantay na pantay ang pagkapasada nyo dito, ha. Oh, yun, oh, tingnan nyo, oh. Ayan, o, tignan nyo, dapat pantay na pantay yan. Kung 3/8 ang naumpisan nyo, 3/8 hanggang sa dulo, 3/8 pa rin. Ayan, sandali, ha. Okay. Laban natin. Tapos akin sa ganyan. O, ayan. Tapos dito naman sa dulo, papasadahin siya. Ayan, ayan. Diba? Cute. So, bakit tayo matapos niyan? Kasi ayan, laging nakaayos lang yan. Yan, so after natin mapasada dito, yung pinaka ilalim, so dito naman tayo. Kasi may iwan dito dapat na allowance para sa pagsusuotan ng tali. Okay? So start na natin dito ulit. Ayan. Yun, so tingnan natin, oh. Sinta niya. Oh, ayan. Oh, diba? So, kung mapapansin niyo, dito papasok, dito sa gitna, ang tali. Kaya mas maluwang, o mas malapad yung, okay, so, yan. Tingnan nyo, oh. Tapos na siya. Oh, tingnan nyo yung side na. Perfect.
Okay, so maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtitiwala sa inyong nag-iisang Madam Lods.